Binomba na nga ng tubig, ginitgit pa ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR malapit sa Pag-asa Island. Nangyari yan sa gitna ng Marine Scientific Research ng BRP Datu Sanday sa Sandy Cay 2. Ayon sa Philippine Coast Guard, 2 beses pang nanggitgit ang barko ng China. Nasira tuloy ang kaliwang bahagi ng barko ng BIFAR sa bandang nguso at smokestack. Ito raw ang unang beses na nambomba ng tubig ang China sa may Pag-asa Island. Giit ng PCG, di titigil ang pagsasaliksik ng Pilipinas doon. Sabi naman ng BIFAR, nagtagumpay ang operasyon nito sa Pag-asa Case 1, 2 at 3 sa kabila ng agresyon ng China. Ayon naman sa China Coast Guard, kasalanan ng Pilipinas ang nangyari. Nagsagawa lang daw sila ng control measures dahil illegal nilang pinasok ng mga barko ng Pilipinas ang Sandy Cay 2. Isa raw sa mga barko ng Pilipinas ang lumapit at bumangga sa barko ng China Coast Guard. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang binatilyo sa Pasig. Dead on the spot siya matapos magulungan ng dump truck na minamaneho mismo ng kanyang ama. Batay sa inisyal na investigasyon, hindi napansin ng tatay ang kanyang 15 anyos na anak na pahinante rin niya. Naramdaman na lang daw niyang may nabangga na siya sa likurang bahagi ng kanyang gulong. At nang bumaba siya sa truck, doon na niya nakita ang duguang anak. Inaresto siya habang patuloy ang investigasyon. Formal lang inabisuhan ng Senado ang Kamara na nakahanda ito sa June 2 para sa paggulong ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May report si Tina Panganiban Perez. Sa June 2, alas 4 ng hapon, asahang handa ang Senado na tanggapin ng prosecutors ng Kamara para sa paggulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bahagi yan ang nakasaad sa sulat ni Senate President Chis Escudero kay House Speaker Martin Romualdez. Ipipresenta ng prosecution panel sa sesyon ng Senado ang 7 charges na nakapaloob sa Articles of Impeachment na isinampa laban sa bise. At kinabukasan o June 3, alas 9 ng umaga, magko-convene na ang Senado bilang impeachment court na maglilite sa bise at tatayong impeachment judges ang mga senador. Kasunod nito, maaari na mag-issue sila ng summons at iba pang kautusan. Pinadalan din ng kopya ng sulat si VP Sara. Si Speaker Romualdez naman sumulat din kay Escudero para ipaalam na natanggap nila ang liham. Ang House Impeachment Prosecution Panel balik na sa lingguhang pulong matapos ang eleksyon. We discussed the letter of the Senate President sent to the House of Representatives. They expect us to read the articles of impeachment. In fact, the Senate, I believe it was the Senate who sent the Congress video of how it is done in the states. Pag-uusapan pa ng House Impeachment Prosecution Panel kung paano ilalahad ang Articles of Impeachment sa Senado. Kung iisang impeachment prosecutor lang ba ang magbabasa ng lahat ng 7 articles o kung may itatalaga sa kada article. Kanina, 5 ang dumalo raw sa pulong. Wala pa sina ML Party List Representative-elect Laila De Lima at Akbayan Party List Representative-elect Chel Jokno na parehong tinanggap ang alok ni Romualdez na maging bahagi ng prosecution panel. Sa Hulyo pa kasi sila makakaupo bilang mamabatas sa pagsisimula ng 20th Congress. Kailangan din silang formal na maitalaga bilang prosecutors. May mga tutulong ding pribadong law firms na ayon kay Zamora ay bumibilang ng 5 hanggang 10. We've had a mock trial before, so ngayon siguro medyo iba. We're not interviewing witnesses now, at least in the article that I'm handling, but we're reviewing all of the documentary evidence that we already have on hand. Kasama sa mga ipipresentang ebidensya ay ang mga kaduda-dudang pangalang tumanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at DepEd. Sinisika pa namin makuha ang panig ng Vice Presidente kaugnay sa sulat ni Escudero at tungkol sa paghahanda sa impeachment. Pero dati na niyang sinabing maghahanda na rin ang kanyang mga abogado para sa paglilitis. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong tuli season, may paalala ang eksperto at DOH
para maging ligtas ang tuli operation. Narito ang Fit Track Report ni Von Aquino. Pangangantsaw raw ang isa sa mga dahilan kung bakit nagpatuli na noong Sabado ang 11 taong gulang na si Miguel, di niya tunay na pangalan. Para daw po tumakadata para daw hindi na ako sarili. Inaano na siya ng mga pininisan niya, inaasar na siya, bibinata na, kailangan na talagang matuli siya. 2,000 pesos daw ang bayad sa pagtuli sa kanya sa isa raw dating lying-in clinic sa Maynila. Natakot daw siya noong una pero dahil sa anesthesia, hindi naman daw siya nasaktan. Sabi lang po ng doktor, pumigit lang daw ako tsaka matulog. Tapos? Pumigit na lang po tsaka umagat lang po ang labi. Niresitahan din daw siya ng gamot at pinayuhan na magpaturong maglanggas ng sugat. Na-proud po. Bakit? Napil. Ay, dahil na sabi binata na raw. Ayon sa isang urologist, may benepisyo sa kalusugan ng pagpapatuli. Una, mas malinis, mas hygienic siya, mas madali linisin kapag natuli. And may mga bagong studies ngayon na pag circumcise yung mga lalaki, lesser ang chances na magkaroon ng HIV. Of course, condom pa rin ang mas importante. Pero para maging ligtas, payo ng doktor, alamin muna kung may allergy sa anesthesia ang magpapatuli at kung may history siya ng seizure disorder. Kasi kung natitrigger yung pain sa bata, baka magkaroon siya na ng kung yun ang isa sa mga factor na magkaka-seizure sila, delikado yun. Ang dosage ng anesthesia, depende anya sa edad at timbang ng bata. Kino-compute yun ng mga doktor. Something like mga 4.5 milligrams bawat kilo na hindi dapat lalampas sa sa 300 grams ang binibigay sa isang bata. Bihira naman daw ang kaso ng pagkaubos ng dugo dahil sa pagpapatuli. Kasi yung mga blood vessels doon, maliit lang, pero pwedeng mapahinto agad. Ipitin yung tinuli na yung ari para makontrol yung pagdudugo. Dapat din anya, tiyakin na walang lagnat o history ng impeksyon ng bata ilang araw bago magpatuli. At para maiwasan ng impeksyon, importanteng malinis ang mga gagamitin sa pagtutuli at lugar kung saan isasagawa ang operasyon. Bago magpatuli, dapat hugasang mabuti ang ari, maligo at magsuot ng malinis na damit at magbaon ng masikip na underwear para maipit at mapigilan ang pagdurugo. May payo rin ang Department of Health sa mga magulang. Una, dapat ikonsidera kung saan ipapatuli ang anak. Mas maganda raw magpunta sa institusyon tulad ng ospital. Kung may duda sa klinik, magtanong at hanapin ang lisensya. Maaari ring i-check sa PRC at hanapin ang lisensya. Kung online ang usapan, dapat makita, makausap o hanapin pa rin ang doktor. Kung kailan dapat magpatuli ang isang lalaki, sagot ng eksperto. Talagay ko kailangan tanongin niyo muna yung bata, para hindi naman magkaroon ng psychological trauma. Ready na ba sila magpatuli at nalinis ba nila yung ari nila? Kaya na ba nilang linisin at na-retract? Tagpos ba? Para hindi magka-infection, kailangan malinis yung pupuntahan yung sentro. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Idinimanda ng GMA Network ng kasong estafa ang mga opisyal ng Television and Production Exponents Incorporated o TAPE dahil sa umano'y misappropriation of funds na halos 38 million pesos. Ang kasong estafa with abuse of confidence ay inihain sa Quezon City Office of the City Prosecutor laban sa TAPE executives na sina Romeo Halushos Jr., Romeo Halushos Sr., Seth Frederick Bullet Halushos, Maluchoa Fagar, Micaela Magtoto at Zenaida Buenavista. Nagugat ang reklamo sa kabiguan ng mga respondent na ilimit ang nakolekta nilang advertising revenues perang nakalaan na dapat sa GMA Network sa ilalim ng isang 2023 assignment agreement. Ayon sa GMA Network, nilabag ng TAPE ang kasunduan ng gamitin nito ang pera para sa kanilang operational expenses sa halip na i-transfer sa GMA. Dagdag ng GMA Network, nagsampa ito ng kaso para panagutin ng mga opisyal at para mabawi ang misappropriated amount. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagang TAPE Incorporated.
Alden Richards, nagbahagi ng itinuturing niyang lowest point ng buhay sa GMA Integrated News interviews. Last year, medyo, I think that was my breaking point. Kasi minsan, di ba tayo, we always go out of our way to help other people. Tulong, bigay. Ang nangyari sa akin, paglingon ko dun sa timba ko, wala na palang natira sa akin. Tingin ni Alden, nakaranas siya ng matinding depresyon na lalo pa raw tumindi nang pumanaw ang kanyang lolo nitong Enero. Para makabangon, nag-focus daw siya sa self-love. Malaking tulong din daw ang mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Mikey Quintos, may magical experience naman sa Bohol. Nagpakitang gilas ang Slay Star sa pag-free dive kasama ang mga nakamamanghang School of Fish. Ang kanyang underwater adventure, pinusuan ng mga netizen. Sa Hollywood, Chris Brown pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa para sa kaso ng umano'y pananakit sa isang nightclub sa London noong 2023. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.